Hello everyone and welcome back. This is Docket Padama. This time I will be sharing with all of you another strategy that you can use while writing your research paper, specifically a comprehensive research topic selection checklist. Anong ibig sabihin nito? This checklist which I created will help you choose the proper, appropriate research topic. So, bago pa lang kayo magsimulang magsulat ng inyong research paper, pwede nyong gamitin itong checklist na ibabahagi ko sa inyong lahat para malaman at makita ninyo kung nasa tamang daan ba kayo sa pagpili ng inyong research topic, and at the same time, mas mataas yung probability na matanggap yung inyong proposed research topic. So ito ang magiging topic ng pag-uusapan natin ngayon. Ano-ano ba yung laman nitong checklist na ito? So simulan na natin dito sa unang bahagi, yung tinatawag nating relevance and interest. Relevance and interest. Number 1. So ang gagawin nyo dito is for every item. So meron tayong 20 points, 20 items. For every item, lalagyan nyo lang ng check kung ginawa ninyo, nagawa ninyo, or nag-agree kayo doon sa item na yon. So, tatanungin nyo yung sarili ninyo. This is a self-checklist. Self-checklist, di ba? Self-checklist. Okay, so you're going to ask yourself, halimbawa, item number 1, the topic is relevant to my academic program or discipline. Yung bang topic pa lang ito ha, this is just doon sa topic, hindi pa siya leading supposed to be. Pag nakapili na kayo ng topic, dapat ito na yung magiging basihan ninyo ng research title. Okay? So, itong checklist, sasalain niya kung ano yung mga appropriate na topic na pwede nyong gamitin. So, humugot muna kayo ng isang topic para maging basehan ninyo, and then isa lang ninyo dito sa checklist. So una, ulitin natin, item number 1, the topic is relevant to my academic program or discipline. Ano ang ibig sabihin nito? Yan bang naisip ninyong topic may kinalaman sa inyo bilang estudyante, bilang isang professional? So ganun lang yung ibig sabihin yan. So mas maganda, syempre, you align your topic dito. Kung yung topic ninyo hindi aligned dito sa, sabi nga dito, relevant eh. So, it is supposed to be aligned. Kung hindi siya aligned doon sa inyong course, sa inyong program, o sa inyong interest or discipline or expertise, then by all means, find another topic, modify your topic or find another topic that will fit dito sa item number 1. So, halimbawa, ako ay isang education student na nag-aaral. So, ang gusto kong topic ay may kinalaman sa makabagong paraan ng pagtuturo. So, yung topic ko, check agad. Okay? Dahil yung aking topic na gusto ay yung may kinalaman sa isang makabagong paraan ng pagtuturo. So, meron na tayong isang check. So, tandaan ninyo, dito sa instruction, aside from placing the check mark, ang objective ninyo, ang aim ninyo is for at least 16 out of 20 to ensure your topic is strong and ready for development. Okay, we are now on item number 2. The topic aligns or is supposed to be relevant with the current trends or real-world issue. So, ibig sabihin ng item number 2 natin, yan bang topic na nasa isip ninyo ay may kinalaman sa mga nangyayari, kasalukuyang mga pangyayari, o yung mga real world issues or situations, yung practical, yung kailangan, di ba? So, yun yung mga kailangan ninyong i-evaluate.
kapag nandito tayo sa item number 2. So, ulitin natin kung ang sa aking example na ibinigay kanina ay yung makabagong paraan ng pagtuturo at ilalagay ko siya dito sa item number 2. The topic aligns with the current trends. Yes, kailangan natin yun. Kailangan natin ngayon ng mga makabagong paraan ng pagtuturo dahil ang mga estudyante natin ay nagbabago, nag-e-evolve, nagde-develop at kailangan na magkaroon tayo ng isang paraan na mas makukuha natin yung interest nila. So, ang ginagawa ko ngayon ay I'm justifying yung topic na napili ko against dito sa item na pinag-uusapan natin. So, kung nakikita ko, magsa-self-check ulit tayo base doon sa topic ko at itinanong ko regarding that topic. So, masasabi ko na ito ay again, check dito sa item number 2. Item number 3, I am genuinely interested and motivated to explore this topic. So again, balikan ninyo yung inyong topic in your mind, yung makabagong paraan ng pagtuturo. Talaga bang gusto ninyo? Talaga bang desidido kayo doon sa topic na nasa isip o nasa utak ninyo na gusto ninyong gamitin para sa inyong proposed research title? If that is a yes, then checkan nyo ulit yung pangatlong item natin. Now, moving on to the fourth item, I have some background knowledge or experience related to this topic. Meron kang nalalaman, hindi kailangan marami, pero meron kang nalalaman tungkol doon sa topic na gusto mong i-propose. If again, that is a yes, by all means, lagyan nyo ulit ng check yung item number 4. Moving on, dito na tayo sa second area, which is researchability. Okay, item number 5 under researchability. The topic that you want to propose can be investigated through data collection and data analysis. Pwede nyong imbestigahan yung gusto nyong topic sa pamamagitan ng pag-gather ng data and data analysis, whether it's quantitative or qualitative. So, balikan ko yung example ko, makabagong paraan sa pagtuturo. Pwede nating gamitan yan ng data collection and data analysis. So, this is also a check. Okay. Item number 6. Item number 6, sufficient credible resources. Meron ka bang mga pagkukunan na data o references para sa inyong proposed topic like books, journals, studies, literatures, available ba silang lahat? So again, i-review ninyo, meron ba? Meron bang mga references na available tungkol dito? If nagawa na ito sa ibang bansa, sa ibang lugar at hindi pa nagagawa sa inyo, definitely may mga references yan. And then, magbasa na kayo ahead of time. Or you can go online, you can use available references, e-books, e-literatures, e-studies, meron na yan online, and you can already check and your answer will be readily available. Okay, para matapos nyo na yung checklist at para makita nyo kung okay ba ito. Okay? So, if this is okay, meron namang sources na available, then again, check nyo yung item number 6. We are now on item number 7. Item number 7, there is existing literature to support the review of related literature. Yes. So, this is in a way related to item number 6. If you have already done your initial investigation on the sources, yung credible sources, malalaman nyo na kagad kung merong literature na pwedeng gamitin sa review of related literature and studies. So, definitely meron ako niyan based doon sa example na binabanggit ko kanina. So, checkan natin tong item number 7. Item number 8, yung topic na gusto nyong i-propose allows for the formulation of a clear research problem or a question. Yan bang topic ninyo, makakagawa kayo ng malinaw na research problem, yung objective ng inyong research. So, if I want
Two, marami kasing approach na pwedeng gamitin. So, kailangan mag-decide na kayo. Baka mamaya lumabas din ito doon sa previous items natin. So, ulitin natin for this item, malinaw ba yung direction ng inyong research problem? So, sinabi ko, maraming approach na pwedeng gamitin doon sa makabagong paraan ng pagtuturo. Yun yung halimbawa natin. Pwede kong gamitan ng descriptive, descriptive na quantitative, pwede kong gamitan ng qualitative, pwede kong gamitan ng experimental, pwede kong gamitan ng correlation. So, ang gagamitin ko dito sa aking sample na topic, yung makabagong paraan ng pagtuturo, ay experimental. So, it's quantitative. So, dito pa lang, habang pinag-uusapan natin, na-analyze ko na yung direction ng topic na ipropropose ko. So, this is already considered as a check. Okay? Check na yan. Next. Punta na tayo dito sa next area, which is originality and contribution. Originality and contribution. So item number 9, the topic that you are thinking offers a new perspective. Bago ha, bago. New perspective or focuses on less explored issues. So ang gusto nitong malaman ay meron bang bago doon sa topic na inyong ipropose. Di ba? Is there anything novel doon sa inyong topic? Meron bang innovation doon sa inyong topic? So, if my sample proposed topic is yung makabagong paraan ng pagtuturo, dudugtungan ko lang, gamit ang teknolohiyang blank. Gamit ang teknolohiyang blank. Doon ngayon papasok yung new perspective or less explored issue na sinasabi dito. Di ba? So, hindi ko na sinusulat yung sample natin. Makabagong paraan ng pagtuturo gamit ang teknolohiyang blank. Pwede kong ilagay doon teknolohiyang AI tools. Okay? So, definitely, check ulit yan. So, nade-develop yung topic natin. Kanina, makabagong paraan ng pagtuturo lang ang ginagamit natin. Ngayon, nadadagdagan siya dahil dito sa item sa checklist na ating ginagamit. So, ito ay already malaking check. Okay? This is already considered a check dito sa item number 9 natin based on our discussion. We are now on item number 10. It avoids yung it dito is the topic. Yung topic ninyo avoids plagiarism, walang ginaya, or simply representing past research. Walang inulit, walang ginaya, at walang inulit. Paano mangyayari yun? So, doon mismo sa lugar kung saan nyo gagawin yung inyong research, kailangan magtanong na kayo, mag-research kayo, mag-investigate kung meron na bang research na nagawa katulad ng inyong iniisip. So, kung wala kayong mapagtanungan, pwede kayong pumunta sa library ninyo, whether it's yung physical library, yung repository ng inyong mga research sa library. Pwede kayong dumaan doon sa mga library system ninyo, whether it's online o yung mga index card, and tignan ninyo kung meron ng mga gumawa nun. Kasi may mga kompletong listahan dapat yan ng mga research na nagawa na nung nakaraan. Okay? Para malaman ninyo kung ito bang gagawin ninyo ay may kapareho na ulit para hindi na o para maiwasan ninyong gawin ulit yon. So again, if this is the item that is being presented to you, ito yung itinatanong sa inyo. So isang magandang pwede nyong gawin dyan is to choose the local and then to identify, investigate if doon sa local na yon, doon sa area na paggagawa nyo ng research, ay nagawa na yung research na yon. So in this case, pwede nyo lagyan ng school kapag na-confirm nyo na wala pang gumagawa nun. And then again, you have to validate, you have to confirm if it is ethical for the institution or the institution will allow you
to use to use the name of the school. Okay? If it is confirmed and you are given permission, then by all means you can include the name of the school. So pwede natin gawin ngayon makabagong paraan ng pagtuturo gamit ang teknolohiyang artificial intelligence tools sa pangalan ng school, sa blank name of school. If that is the case, again, itong number 10 natin is already a check. Okay, we are now on item number 11, the study that you are going to propose, you are thinking right now, can contribute to solving a problem or filling a knowledge gap. Yung study na pinopropose ninyo ay pwede makapagbigay ng makabagong kaalaman at pwedeng makapagbigay ng kasagutan sa isang problema na kinakaharap ng institution o ng lokal ng inyong research. So ang ating research, yung makabagong paraan ng pagtuturo gamit ang teknolohiya sa eskwelahang blank, definitely can contribute the problem kung i-identify ko kung ano yung problem. Pwede makakontribute ng literacy problem, yung motivation into studying, and also this can be used in flexible area. Hindi lang siya specific sa isang subject, pwedeng gamitin sa ibang subject. So magiging makakatulong ito na makapagbigay ng kasagutan at para matulungan yung mga estudyante na magpursige na mag-aral gamit ang teknolohiya sa iba't ibang asignatura. So yung knowledge gap natin dito is kung malalaman ba natin ang isang bagay na hindi pa nalalaman ng ibang naunang research, yun ay, again, it's another check dito sa knowledge gap. So kung nalaman natin na ang isang teaching strategy o paraan ng pagtuturo ay gumagana sa isang klase at hindi naman pala gumagana sa isa, that's a research gap that we can contribute doon sa existing body of knowledge na ang approach pala sa pagtuturo ay supposed to be tailored. So may mga iba't ibang area na pwede nating i-consider. Nandyan yung time, hindi lahat mabilis matuto, meron tayong fast learner, meron tayong slow learner. So kailangan ma-address natin ito gamit yung teknolohiya. So pwede nating gawin yung modular approach, depende doon sa speed ng estudyante na natututo. So ito yung mga bagay na pwedeng magpuno dito sa tinatawag nating research gap. So if that is the case, itong item number 11 natin will be a check. Item number 12, the research topic that you will be proposing may benefit a specific community, field, or a group. Kapag walang magbe-benefit, kapag walang makukuha, mapapala yung mga respondents o kung sino man yung beneficiaries ninyo, that's another red flag sa inyong research topic. So definitely, doon sa example natin, ang mga magbe-benefit dito ay mga estudyante, matututo. Ang mga guro, magkakaroon ng dagdag na paraan na pwede nilang gamitin sa pagtuturo gamit ang teknolohiya. Yung eskwelahan ay magbe-benefit din dito dahil magkakaroon sila ng mga estudyante na well-rounded dahil hindi lang sila sa academic, kung efficient sila sa pag-aaral, makakapag-focus pa sila sa mga ibang area o aspeto ng kanilang buhay bilang estudyante sa eskwelahan. So again, this is already a check. Definitely may benefit based doon sa sample research topic na ating pinag-uusap. Okay, we are now on the next area, scope and specificity. Scope and specificity. Yung being specific at yung sakop ng inyong proposed research topic. So, item number 13. Item number 13, yung topic na pinopropose ninyo is hindi siya broad, hindi siya malawak, at hindi siya
masyadong mababaw. Okay? It is neither too broad nor too narrow. So, kailangan specific yung direksyon, yung goal, yung objective ng inyong proposed topic. Balikan ulit natin yung sample na ginagamit natin. Makabagong paraan ng pagtuturo gamit ang teknolohiya. Teknolohiyang artificial intelligence sa pagsusulat, sa pagsusulat ng composition. So, by adding yung latter part ng pinag-uusapan nating proposed topic, nagiging mas specific yung ating proposed topic. Ulitin ko, kanina nagsimula tayo makabagong paraan ng pagtuturo. Tapos sumunod, makabagong paraan ng pagtuturo gamit ang teknolohiyang AI tools sa pangalan ng eskwelahan. Tapos para maging specific, makabagong paraan ng pagtuturo gamit ang teknolohiyang artificial intelligence sa eskwelahang ganyan sa pagsusulat composition. Di ba? Mas specific na yung topic natin. So this is already a check. So ganun nyo din titignan ang inyong proposed topic. Kausapin nyo yung sarili ninyo and then try to answer. If it does not meet kung ano yung nandito sa checklist, then modify as you go along doon sa checklist natin. Okay, next item, number 14. The focus of the topic is clear and well-defined. The focus of the topic is clear and well-defined. Meron naman dito kasi sumusobra yung definition. Halimbawa, a comparative study or an experimental study on the effect of, ang dami, di ba? Experimental study on the effect of, nagkakaroon tuloy ng error. Bawasan na ninyo yon kasi lalabas yan sa discussion ninyo sa inyong research paper, sa inyong manuscript. So ang direction nyo na lang na gagamitin is ano ba yung itetest ninyong experimental kasi. Kaya ano yung itetest ninyo? So nagsimula ako, pwede ninyong baliktarin ngayon yung pinag-uusapan natin. Teknolohiyang AI tools o paggamit ng teknolohiyang AI tools sa makabagong paraan ng pagtuturo, sa pagsusulat composition, sa pangalan ng eskwelahan. Okay? So, nakikita kaagad na yung focus ng topic ninyo ay malinaw at well-defined. So, ang ginawa ko lang doon, pinagpalit ko yung paraan ng pagkakasunod-sunod ng topic na pinag-uusapan at ginagamit natin. So, kung yon ang nangyari sa inyong topic, ulitin natin, item number 14 is now checked. Item number 15, the variables or concepts involved are identifiable and measurable. Tinatanong kasi yung mga variables sa inyong research title, lalong-lalo na kung hindi malinaw yung pagkaka-present ng inyong research title. So sa topic, kailangan ma-identify nyo ano-ano ba yung mga variables ng inyong research title. So sa akin, experimental, ang variable ko ay yung makabagong paraan ng pagtuturo, which is yung paggamit ng AI tools. Yung paggamit ng AI tools. So yung variable ko doon is yung AI tools. Another variable is kung sino yung affected ng AI tools, which is yung mga students. So pwede ko nang idagdag ulit dyan doon sa ibinigay kong halimbawa sa inyo kung sino yung specific students na paggagamitan ko nito. So since sabi ko, gagamitin natin ito doon sa writing composition o yung skills, competency ng mga writing composition skills ng mga estudyante, pwede ko nang ibanggitin kung anong specific na program, course, o year level. Or pwede tayo mag-focus sa subject. Para sa mga estudyante ng English or major students or English major students. O ganun. English major students. So nakikita nyo habang ginagawa natin ito, nakakaroon ng self-check and nag-brainstorm tayo. So bakit
English major students kasi ang focus natin is writing composition, 'di ba? And then using AI tools. So mas naka-align siya kung ang magiging respondents natin ay mga English major students. So ito ay magiging senyales na itong item number 14 natin ngayon, the variables or concepts involved are identifiable and measurable. Check na ulit to. We are now on the next area, feasibility and practicality. Feasibility and practicality. Item number 16. Item number 16. I can complete the research within the required time frame. Napakahalaga nito. Okay? Kasama na doon sa mga resources ninyo. Is it feasible? Feasible. Kaya nyo bang magawa matapos ang inyong proposed topic, yung iniisip ninyong topic within the required time frame? So, is this good for 1 semester, 1 year, 3 semesters, 2 years, and so on and so forth? Kung ang subject ninyo will only require you to accomplish it within the semester, then make the necessary modification and adjustments doon sa inyong title or proposed topic. So kung ang sinabi nyo kanina ay English major students at ang English major students ninyo ay hindi nyo binanggit kung anong year level, first year to fourth year, medyo madami yun. So kakain ng oras yun. So bawasan ninyo. So pwede nyong lagay doon yung salitang graduating or fourth year English major students. That will save you time para yung inyong time frame medyo umiksi dahil yung inyong data gathering mas kokonti na yung bibigyan ninyo, then definitely pwede nyo nang isagutin na itong item number 16, kayang-kaya nyong kompletohin yung research within the required time frame. So check na natin itong number 16 dahil in-specify natin na mga fourth year English major students lang ang ating magiging target. Item number 17, I have access to potential respondents, materials, or locations. So you have to evaluate yung topic ba na iniisip ninyo, meron kayong makukuhang respondents. Fourth year, English major students, meron na ako. Ang kailangan ko na lang gawin, ipagpapaalam ko kung bibigyan ako ng approval na gamitin bilang mga respondents, approval and permission na gamitin bilang respondents yung fourth year English major students. So meron na yan. Materials, yes. Meron tayong mga pwedeng gamiting test, visual aids para malaman at magawa itong ating proposed topic. So if that is available, checkan ninyo. Yung location is the local. Meron ba kayong school na pagdadausan o paggagamitan ng inyong study na panggagalingan ng inyong respondents? If that is true, then lagyan nyo ng check, and therefore itong item number 17 natin is already a check. Let's move on to item number 18. I have or can learn the tools, methods needed to analyze the data. Data analysis. Kung experimental yung sample natin kanina, yung makabagong paraan ng pagtuturo gamit ang teknolohiya, so definitely meron tayo niyan. So yung analysis ng data, ito yung statistical analysis. So if you are not a math major, kasi ang focus ninyo dito sa ating sample ay nasa area ng English, then you can ask for help doon sa mga kakilala ninyo na math major, mga mathematicians and statisticians, to help you identify kung ano yung mga statistical formula. But it should not stop there. Hindi dapat humihinto na nagpatulong ka, pina-identify kung ano yung statistical formula, tapos huminto na. You have to ask your friends to explain it to you bakit ito yung mga formula na ginamit, para maipaliwanag ninyo kapag kayo na ang nandoon sa
research defense ninyo. Hindi naman pwedeng kasama ninyo at hindi nyo makakasama yung mga kaibigan ninyo kapag nagde-defend na kayo ng research. So beforehand, explain na o ipa-explain na sa inyo kung bakit ito yung mga statistical formulas na ginamit ninyo. So again, if that is the case, item number 18 is already a check. Moving on, item number 19, ethical concerns have been considered and addressed. Meron bang mga data privacy na masasagasaan, yung identity ba ng mga estudyante gustong protektahan, yung anonymity ng mga estudyante nire-request ba ng school na protektahan at wag isiwalat yung actual na pangalan ng mga respondents. So if that is the case at you took the necessary measures para maprotektahan yung institusyon, yung mga estudyante, yung mga guro, at yung mga ethical concerns, inassure nyo sila na may data privacy kayo na i-implement, then again, item number 19 is a check. Then, item number 20, institutional support. My research advisor, mentor, or instructor supports this topic. So, pagkatapos nyo daanan lahat, you have to go to your advisor, to your mentor, to your research instructor, and try to get their approval on the topic that you want to propose. So, kailangan nyo ng approval sa kanila. It is not ethical if you have an advisor, a research instructor, yung official sa subject ninyo, and then you go out and then you ask someone, siguro mas senior sa instructor ninyo, and then sa pinagtanungan yung kakilala ninyo na mas may experience, nag-approve siya, pagdating sa instructor nyo, hindi approve, then you're going to use that situation, ma'am, sir, kasi sabi po nung ni ganito na kilala sa research, okay daw yan. It is not ethical. Okay? Doon sa subject na yon, the person in authority is the instructor, the advisor, the mentor. If that situation arises, you have to abide with the instructions, directions, requirements of the one who is in charge of your subject. Kaya napakahalaga initong huling item na kunin ninyo yung support, yung approval ng inyong research advisor, mentor tungkol doon sa proposed topic ninyo para sa inyong research paper. So, if that is the case, na-approve naman, check the last item for our checklist. So, with this, I am very confident that your topic will be accepted and you can move on now to the formulation of your official research title. So again, I hope you were able to get ideas and takeaways dito sa ating discussion. Again, if you have any questions, you can write it on the comment section of this video. And please do subscribe to our YouTube channel, like and share this video so that we can also help other students who are struggling with their research paper. Maraming salamat po sa inyong lahat and I hope to see you again on our next video. Goodbye!